Okay, pag-uusapan natin ngayon mga tol is bakit yung mga kakilala kong lalaki na namatay yung asawa nilang babae ay sumusunod sila. Ilan lang buwan sumunod yung lalaki. Ano rin eh, 3 hanggang 4 yung mga kakilala kong ganon, matatanda. Actually 5 pala. Speaking of matanda, 5 no. Yung isa ay bata pa, mas matanda pa ako sa kanya. After mamatay nung kanyang asawa, ano lang, wala mang 1 year ay sumunod siya. Ang lakas na tao nun. Ang nakikita kong dahilan, nakita ko to kaninang madaling araw, kasi si Mrs. ay pumunta ng Vietnam for 5 days, Tuesday to Sunday or Saturday nandyan na. Tapos pagka uwi, inatid namin mga bata sa point to point dito lang sa SM Park. Ngayon pag uwi ko, si Mrs. kasi nakasanayan ko na yan eh, 24/7 magkasama kami niyan. Minsan may lakad ako, sasama ko pa yan. Halimbawa may meeting ako sa SM, sasama yan kahit palibot-libot lang siya, pero ako yung nakikipag-meeting. Ganyan kami ka-close. At madalang lang kami mag-away. Tapos maya-maya bati na. Then kagabi pagdating ko, yung mga dating lugar na kung saan siya palagi, dun sa laundry, syempre pag naglalaba, sa kusina, pag nagluluto, sa sala, pag nagchichill-chill, no? Ngayon, yung isa sa pinakamabigat sa akin, yung mabigat talaga is yung room namin. Kasi pagpapasok ako dun, nandun siya eh, nanonood ng TV or reels sa kanyang tablet. Ayun, nakita ko yung iPad nandun sa tabi lang. Tapos yung lalagyan niya ng tubig, wala siya. Yung tipong sanay na ako na nandun siya, tapos biglang wala. Although syempre ilang araw lang naman, no. Ang lakas ng lungkot. Na-imagine ko, parang pumasok sa isip ko, what more pa kung matagal siyang mawawala, no? Ang lakas ng lungkot, ang lakas ng effect. Siya malakas yung loob, no? Kaya niyang ganun sa akin kasi iba yung mindset niya. Unlike ako, parang meron kasi akong separation anxiety, no? Yung mga nagtatrabaho dati sa bahay, yung ginagawa pa yung bahay, nung araw-araw sila yung nakikita ko, sila yung nakakausap, sila yung kasama ng ilang buwan. Then all of a sudden wala na. Biglang wala na. Solo na ako. Kami na lang nila tatay. Nung paunti-unti ay naubos na yung mga nagtatrabaho kasi hindi na kailangan. Wala na yung electrician, wala na yung mga labor. Nalungkot ako doon. Actually, di lang ako nalungkot, nagkaroon ako ng anxiety noon eh. Parang nakaramdam ako na napag-iwanan ako, iniwan ako, yung ganon. Sinasamahan lang naman nila ako dahil may pinapagawa ako, dahil boss nila ako at that time, no? Then biglang wala. Parang who cares? Sino ka ba? Parang hindi naman sila ganon. Parang ganon sabi ko, pero sila hindi ganon. Yung parang naramdaman ko na ganon. Pero sila hindi ganon. Sila mismo. Ayun yung naramdaman ko kay Mrs. nung wala siya. Parang ang bigat eh. No, maiiyak na nga sana ako eh. Pero parang nababaduyan ako sa sarili ko. 5 days lang, maiiyak ka. No? Ang nakita ko doon is what more pagka permanent. No? Pag siya ay nawala, paano ako magsusurvive? Siguro, siyempre magsusurvive ako sa ayaw at sa gusto ko dahil may mga anak kami, pero parang ang hirap, no?
ang hirap mabuhay nang hindi ka umiiyak araw-araw. Yun yung realization na nangyari sa akin. Yung kapatid ko, naghiwalay silang mag-asawa, no? Yung naramdaman niya. Then yung isa pang kapatid, yung dalawang kapatid ko, yung parehong asawa nila ay, yung isa naman ay umuwi na ng Manila pero hindi sila hiwalay. Then si nanay, naisip ko rin, no? Yung mga naramdaman nila, medyo actually hindi medyo, mabigat talaga, sobrang bigat. Tapos yun naisip ko sa mga lalaking namatayan ng asawa, bakit sila sumusunod, no? Yung bigat kasi minsan hindi mo mailabas eh, nangihina ka. Isa yon malamang, nangihina ka, hindi mo mailabas yung saloobin mo, no? Tapos yun, biglang mabibigla ka na lang, yung naipon na stress sa katawan mo, atake, or wala kang ganang kumain, hindi na sapat yung nutrition, no? Posibleng ganon. Tapos kung kumakain ka man, wala ka ng disiplina sa pagkain mo. Kakain ka ng kahit anong gusto mo, na walang nagbabawal sa'yo, iinom ka, matutulog ka sa oras na gusto mo, walang nagbabawal sa'yo eh, walang nagre-regulate eh. Yung mga bata, parinig, yung mga anak mo sigurado parinig lang yan, hindi ka naman nila babawalan ka man, hindi ka makikinig. Yung asawa lang natin kasi yung pinapakinggan natin eh, or yung mga magulang. Go, no? Yung ganun, kagaya nito, bigla ako naisip, yan no, ang bigat eh. Naisip ko, naisip ko, pagka-uwi ko, bubuksan niya yung gate, no? Or hindi man niya bubuksan, makikita ko siya nandun siya sa sala, sa cellphone, tapos iinit yung pagkain, mag-aalmusal ako. Ngayon wala. Yan pa lang yun, ha? 5 araw pa lang, ganyan na yung nararamdaman ko. What more pa yung ideya na di ka na niya babalikan. So di ko talaga kaya. Kaya kayo mga tol, kung talagang mahal nyo yung mga asawa ninyo, huwag kayong gagawa ng ikakapahamak nila. Like tataas yung presyon dahil sa stress sa inyo, no? Yung masakit lagi yung loob nila dahil may kinikimkim sa inyo, at laging nag-aalala sa inyo, nagki-create ng anxiety. Yan yung realization eh. At ngayon naintindihan ko rin yung mga kapatid ko, no? Yung naramdaman ko temporary lang, 5 days. Yung isa kong kapatid mas masakit. Yun, wala ka laban, by choice kasi yung ginawa ng isa eh, hiwalay talaga. While yung isa naman ay umuwi lang naman, pero yung tipong dati mong kasama araw-araw, nakikita mo, nandyan lang, tapos biglang wala, kailangan mo pang umalis dun sa yung routine eh. Doon tayo namamatay, doon tayo nayayari. So malapit na ako, hanggang dito na lang mga tol. Maraming salamat and see you sa susunod nating usapan. God bless.